Sa video ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang kwento ni Carmela, isang psychology student na nagstay sa haunted dormitoryo ng University sa Manila para sa kanyang thesis. Sa tahimik na kapaligiran ng bakasyon, may mga kakaibang pangyayari siyang naranasan na magpapatayo ng balahibo mo. Isang parol na kumikislap sa madilim na kwarto ang nagdala sa kanya sa mundo ng mga multo na hindi matahimik dahil sa isang trahedya. Paano nga ba haharapin ni Carmela ang mga kaluluwang ito at ano ang iniwang marka sa kanya ng kanilang kwento? May kilala akong estudyante noon sa isang university sa Manila na ang pangalan ay Carmela. Psychology student si Carmela at sa isang punto ng kanyang pag-aaral ay kinailangan niyang mag-thesis. Nagdesisyon siya na manatili sa dormitoryo ng university kahit na bakasyon para makapagtrabaho sa kanyang thesis. Halos walang tao sa dormitoryo noon dahil nga bakasyon. Karamihan sa mga estudyante ay umuwi sa kanilang mga probinsya. Tahimik ang kapaligiran, halos nakakarinig siya ng kaluskos ng mga dahon sa labas. Walang sagabal sa kanyang pag-aaral, pero may isang parte ng dormitoryo na hindi niya pinupuntahan. May mga kwento kasi na haunted daw ang parte na yon ng dormitoryo. Hindi naman naniniwala si Carmela sa mga multo, pero para sa kanya, mabuti na yung nakakasiguro. Nung unang gabi na siya lang mag-isa sa dormitoryo, may napansin siyang ilaw na nanggagaling sa isa sa mga kwarto na nasa haunted na parte ng dormitoryo. Ang alam niya ay walang tao sa kwartong iyon dahil matagal nang walang tumitira roon. Kaya nagtaka siya kung bakit may ilaw. Sa isip niya baka may naiwan lang na gamit o baka may ibang estudyante rin na nagstay. Pero nung tiningnan niya ng mabuti, napansin niya na hindi ilaw ang nakikita niya kundi isang parol na kumikislap sa madilim na kwarto. Sa mga sumunod na gabi, pinapanood niya yung parol. Nakakatuwa raw kasi yung mga ilaw na kumikislap. Nakakawala ng stress. Pero isang gabi napansin niya na may anino na gumagalaw sa loob ng kwarto. Hindi niya masyadong makita, pero sa tingin niya ay isang tao na nagdedekorasyon ng Christmas tree. Sa puntong iyon ay kinilabutan na siya. Kaya naman naisip niya na puntahan yung kwarto. Pagpasok niya, wala siyang nakita na Christmas tree o parol. Ang tanging naroon ay isang lumang belen na puno ng alikabok. Napansin din niya na may nawawalang piraso sa belen. Nung gabing iyon ay nagkaroon ng bagyo, malakas ang ulan at hangin. Nag-brownout sa buong paaralan. Sa dilim parang lumakas pa ang hangin na humahampas sa bintana. Binuksan ni Carmela ang bintana at tinignan ang kwarto na may parol. Nagtaka siya dahil sa kabila ng brownout ay kumikislap pa rin ang parol. Sa puntong iyon ay kinilabutan na siya. Sinara niya ang bintana at umupo sa kama. Naghintay na bumalik ang kuryente. Sobrang dilim ng buong dormitoryo. Hindi niya alam kung anong oras na, pero nakaramdam siya na may tao sa kwarto niya. Hindi niya maipaliwanag, pero alam niya na hindi siya nag-iisa. May boses ng babae na nagsalita mula sa isang sulok ng kwarto. Sabi ng boses ay huwag daw siyang matakot dahil hindi naman daw siya sasaktan ng mga ito. Nagsalita ulit yung babae at sinabi na isa itong multo na naninirahan sa dormitoryo. Sabi ng babae ay may nakalimutan daw trahedya na nangyari sa dormitoryo. Isang sunog na hindi na naalala ng karamihan pero nag-iwan ng malalim na sugat sa mga kaluluwa ng mga biktima. Maraming taon na ang nakalilipas. Noong nakaraang Pasko, nagkaroon daw ng sunog sa dormitoryo. Maraming estudyante ang nasunog ng buhay dahil sa sunog. Isa sa mga ito ay isang lalaking estudyante na nawalan ng isang paa. Dahil sa sunog, ang mga multo ng mga estudyante ay hindi matahimik. Kaya tuwing magpapasko ay naglalabasan ng mga ito at nagdedekorasyon ng Christmas tree sa kanilang mga kwarto. Nung sabihin yon ng babae, ay nakita ni Carmela na naglabasan ng mga multo sa kwarto niya. Hindi na raw niya mabilang kung ilan ang mga ito, pero lahat sila ay may mga sugat sa katawan at mukha.
Nakita niya na may isang lalaki na nawalan ng paa. Lahat ng multo ay umaawit ng mga Christmas carol. Sabi ni Carmela, nakakatakot man ang itsura ng mga multo ay nakakalungkot din ang kalagayan ng mga ito. Para bang naramdaman niya ang bigat ng kanilang pinagdaraanan at hindi niya napigilan ang kanyang luha. Nung bumalik ang ilaw ay nawala na ang mga multo. Sabi ni Carmela ay hindi na siya nakatulog nung gabing iyon. Nag-aalala siya na baka siya ang sunod na mamatay sa dormitoryo. Hindi na niya kayang manatili pa sa lugar na iyon, kaya naman kinaumagahan ay nag-impake siya at umuwi. Hindi na raw siya bumalik sa dormitoryo at natapos naman niya ang kanyang thesis. Sabi ni Carmela, nung umalis siya sa dormitoryo, ay naramdaman niya na may malamig na hangin na umihip sa kanyang katawan. Parang may mga kamay na nagpaalam sa kanya. Tapos ay narinig niya ang mga boses ng mga multo na umaawit ng Christmas carol. Pakiramdam daw niya ay naging parte na siya ng kwento ng mga multo. Sa kwento ni Carmela, natutunan natin na hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Minsan, may mga multong naghihintay ng katarungan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan, sa dilim ng gabi, baka may mga kaluluwang naghihintay sa iyo.